Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga palang inyong Kuya Carl. So ang date po ngayon is January 7, 2025. So ito po yung ngayon ng ang day po ngayon na merong distribution day po ngayon sa Group C ng Yieldmax ETFs. And gusto ko na rin i-discuss sa inyo guys ng kung anong mga plano ko ngayong tung taon na 2025 para mapabuti pa yung aking portfolio at mapalaki pa. So punta muna tayo sa sa aking portfolio. Checkin natin kung magkaano ng ano na nangyayari sa aking Wealthsimple account. Okay, right now ang value ngayon ng aking account is 36,162.77. I'm still up 14,656.47, which is 68.02%. So sinasabi dito, US markets are closed on January 9th and will reopen on January 10. So tingnan natin kung anong So punta tayo ngayon sa aking TFSA. Okay, right now ang TFSA ko, tax-free savings account is 15,748.19. I'm down 1,373.18, which is negative 8.01%. So yan po ngayon guys. Ang ginawa ko, tingnan natin muna sa activities. So ginawa ko, nagbayad ako ngayon ng mga bills ko sa aking cash account. Tapos bumili ako ng $124 worth ng Kony. So I got 9 shares at 124.65. Tapos bumili rin ako ng shares din ng Kony at 30 shares at 14.36. Kasi ngayon distribution ngayon day ngayon ng Kony saka Ulti saka YMAX. Tapos ang ginawa ko, binenta ko yung YMAX ko sa aking TFSA. Kasi ang ginawa ko, dinagdag ko yung pinagbenta kong shares, tapos nilagay ko sa Kony. So tingnan natin yung mga sa FHSA. I got 921.48 Canadian dollars. So I got Kony, Misty, NVDY, TSLY, and ULTY. So maliit pa lang tong account na to, pero bala ko tong 2025 palalaking ko tong FHSA account. Tapos itong RSP, self-sustaining na siya. Hindi ko na kailangan maglagay ng kumbaga kumikita na siya ng ng sarili niyang pera dahil sa dividends. So yan, so 16,492.16. So basically ngayon ang stock market ngayon is down for today. So pagka down ng market, so ang gagawin natin is bibili pa tayo ng mas maraming shares. Pero itong aking Misty right now is 29.60. So bumaba din yung price niya. Kasi ako ang average price ko is 28.48. So pero marami sigurong mga tao na na binili yung Misty na na mataas ang price. So siguro ito yung perfect time na na bumili ngayon ng MSTY. So tingnan natin ngayon yung distribution day ngayon ng yung distribution na schedule ng Yieldmax ETF. So right now ngayon lumabas na. Okay, yan na. So ngayon ang YMAX,
Magbabayad siya ngayon ng 0.1395 cents. YMAG 0.1578. Coney 0.8339 cents. Fiat 0.6530. MSFO 0.3667. AMDY 0.3404. NFLY 0.5830. ABNY 0.4220. PYPY 0.4264. Saka ULTY 0.5715. So yun ngayon ang payout nila per share. So punta tayo pa sa mga ibang ETF ng Yieldmax. So meron silang Yieldmax ETF sa Target 12 funds. So right now itong BIGY 0.5130 saka SOXY 0.5256. So itong mga bagong ETF na to, hindi ako masyadong favorite sa mga na to na bagong ETF kasi ang baba ng ng bigay nila ng dividends. Di mo yung BIGY 0.5130 lang sa yung SOXY 0.5256. Tapos nagbebenta pa sila ng $50 per share. So medyo pa rin siya. Mahal pa rin siya yung price saka yung yung dividend payout niya hindi masyadong maganda. Mababa lang siya. Pero I'll still watch this kung ano mangyayari. So yun na guys ang update ko sa sa aking account. Tapos i-discuss ko pala sa inyo guys kung ano yung aking mga plans for 2025 dito sa aking portfolio. Saka sa overall rin ng 2025. Siguro ang gagawin ko is kasi alam mo naman tayo ay pa rin gusto pa rin natin matuto na kung ano yung mapanood natin sa sa internet, lalo na sa YouTube, na useful sa atin sa ating mapamumuhay, dapat i-adapt din natin. Tapos nalaman ko sa aking panonood saka sa aking pagre-research na dapat wag tayong matakot sa sa utang. Pwede natin gamitin ng utang para tayo ay yumaman. Pero high risk siya, di ba? High risk. Pero kung pag magre-research ka at gagamitin mo ang utang sa sa tamang pamamaraan, kumbaga magagamit mo siya for to build your wealth. So ito yung concept ng using other people's money. Yun ang para mapabilis pa yung ma-accelerate yung ating portfolio. So kasi ang ginagawa ko for the past 3 years, syempre nag-i-invest tayo saka nagsisave. Save and invest, tapos bumibili tayo ng dividend stocks, which is naging mabilis din yung ating paglago ng ating pera. Pero mas mapapabilis pa yan pagka gagamitan mo ng leverage. Ang leverage is paggamit ng pera ng ibang tao para ma-invest mo. Kumbaga kung sa puno gagamit ka ngayon ng pataba para ma-boost yung iyong income. So yun na lang guys ang siguro abangan niyo kung anong mga strategies ko
kung paano natin mapapa-accelerate itong ating portfolio. Kasi itong portfolio ko na to, inaasahan ko to na balang araw ito yung magpro-provide sa akin sa aking pamilya para para kung sakaling mawalan ako ng trabaho or magkasakit ako or something happen, right? Edi ito yung magpro-provide sa amin sa aking family. Kumbaga may aasahan akong sweldo kahit na wala akong trabaho. Ito na yung magano sa amin. Kasi every week nagpo-produce to ng dividends. So hopefully itong 2025 mas lumaki pa siya. So tingnan natin yung aking stock events kung anong prediction niya. Okay, sinasabi dito annual dividend income for 2025. Yun ang projection niya. 34,985. So monthly, kumikita ako ng 2,915. Daily, I'm earning $95.85. Tapos ang yield ko is 105.64%. So ito, kumikita ako ng wala akong ginagawa without doing anything. So natin, yan monthly 2,915, daily 95.85, hourly 399 per hour. So every hour kumikita ako kahit na natutulog ako o kung ano mang ginagawa ko na yan. So 74%, 74.6% is Misty, followed by 8.4% Kony, TSLY 6.5%, NVDY 5%, ULTY 3.7%, tapos yung the rest malit na. Tapos it's saying here, you will reach your goal. Kung makakikita ko ng 100,000 a year in dividends in 1 year and 207 days with your current settings for future value. So kailangan pang at least mga 1 year and 207 days. So almost 2 years. So tapos sabi dito, it will take me 10 years to get 1,430,187 annual dividends. So dahil ko pa yung sumisweldo ng mga doktor at mga So every year kumikita ako ng 1.430 million dollars. Tapos 25 years, I'm making 20,847,126. Yan. Tapos 40 years, syempre mas madodoble. Kasi yun ang power ng compound interest. Kumbaga hanggang sa pagtagal ng panahon, padoble yung pera. Yun ang power ng compound interest. So kung ako sa inyo guys, wag niyo nang pagpaliban ng pagsisave at pag-invest. Hanggat maaga pa, kung wari hindi pa kayo nag-invest, the time to start is right now. Wag niyo nang pagpaliban kasi sinasayang niyo yung time niyo. Yung time is the most valuable asset. Kasi ang oras ay nauubos. So yun lang siguro guys ang masishare ko sa inyo for today, and I hope na may natutunan kayo sa aking video. Saka hopefully guys na meron kayong natutunan dito sa aking mga video, at meron pa akong i-share sa inyo guys ng mga strategies, mga bagong strategies na magagamit natin for this year 2025. So so paalala ko lang sa inyo guys is hindi ako financial advisor. So I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito sa aking mga videos is only for entertainment and informational purposes only lang. Saka you guys need to do your own research regarding cryptocurrency and stocks. And also I'm not responsible for your investments.
So hopefully guys, I'll see you again on my next video, and I hope na maging mainit kayo dyan, and take care guys, and have a good day. Bye.